bluish white. Paano ba siya ma-achieve para ma-maintain yung white kahit luma na yung barong? Okay, so we'll make a video on that later. Okay, ito nilabahan ko to nung last week. So ayan, nakahang lang siya dito sa gym. At ako, ayun ako, nasa salamin. Puting-puti din. Ayan, mga nakatambak ng mga pinag-orderan ko nung ano dito, ginawa namin parang stock room, mini stock room slash, ayan, sampayan. Diyan yung mga drums ni Kuya doon nakatakip. Ayan. Ayan. So drums niya yan. Kasi wala nang space. So, mga whites. Ngayon yung pinakita ko sa inyo kanina, yung mga last week kong nilaban ng whites. Dinamitan ko siya ng anyel. So, ito, nakikita nyo, puti siya, pero madumi. Ayan. Yung mga barong ko ng asawa ko, ito, suot-suot kong pantsama na cotton, tsaka yung long sleeve. So, yan o, ang dugyot. Lapit ko sa camera. Parang puti pa rin. Maliwanag masyado ilaw sa CR, kaya parang hindi nakikita yung dumi. Yan o. Yan o, makikita mo yung parang stain na yan, kasi syempre pants, tapos muna ko pinag, ayan, ito mas kita. Ayan. So, kapag ididiretso nyo kasi ng babad, syempre yung dumi na existing sa kanya, kahit sabihin puro puti sila, parang lalong kumakapit sa kanila. So, ang method na ginagawa ko is partial sabon. Partial, ibig sabihin, may sabon yung water, pero tuwalya. Anlaw lang muna. Ito yung first method. Kapag lalaba ko ng white, ready siya dumi yung value. Parang hindi kita. Ayan, natin. Iwanag ng ilaw kaya hindi nakikita yung dumi, pero ang dumi niya, malapit na siya. Ito yung laging madumi, yung part na to, yung kwelyo. Yan, nakikita niyo na. May medyo nakikita niyo siya. So, yan, yung isa sa... Okay. Yan yung isa sa portion ng madaling madumi yung sa liig. Kapit lang natin yan. Yan, yung mga gas niya. Yung gas niyang malaki, madumi. Yan. Merong nabibili sa mga palengke, usually mga nakasashay na maliliit. Perfect yun sa isang timbang tubig. Pakita ko kung gaano consistency ng tubig. Pakita ko. Ganyan ka-blue. Nakikita nyo kung gaano pagka-bluish yung consistency ng water. Ganyan yung ginagawa kong blue. Ganyang, yan. 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 Lapit natin sa camera. Where's the camera? Yan. Ganyang consistency ng pagka-blue ginagawa ko sa water sa huling bandaw. Kailangan make sure na natunaw nyo maigi. Kailangan natunaw nyo siya ng bonggang-bongga. Ayan o. Kailangan natunaw nyo ng bonggang-bongga para hindi siya blue. Kailangan i-mix nyo siya maigi sa water. Okay? Pero nung nababad ko lang magdamag, tapos kanina ko lang tinusot ng tanghali kasi busy ako ng umaga, tutusin. Pero hindi pa siya ganun kaputi kasi masyado lang maliwanag yung ilaw dito sa CR kaya parang yung reflection niya puting-puti. Para makita nyo lang ito, pants ko to na cotton. Yan, nakikita nyo yung color, diba? Parang yung titignan mo, parang walang pagbabago, pero makikita nyo, ayan o. Yung portion, yan. Ay, dapat pala yung isang tayong ginawa kong sample. Yung portion na hindi ko pa nalublog sa blue, sa anyel, tubig na may anyel, ayan yung kulay. Ito naman yung kulay ng nalublob sa blue, sa anyel. Nagiging bluish yung white, so nagiging matingkad. The more na, pag natuyo to, mas tumitingkad siya. So makikita, kung tutuusin sa part ng pantalon ko na to, itong pinaka parang madumi lagi yung laylayan kasi ito yung laging nasa baba. So kung makikita nyo, ayan, hindi ko alam kung nakikita nyo yung difference. Ito yung bandang taas. Ayan o, nakikita nyo yung color difference nung binanlawan sa anyel or sa tina na blue sa hindi. Ayan. Ito, laylayan, mas madumi yan, mas nagdi-discolor. Pero tignan nyo yung difference nung nilublob siya sa water na may anyel, tsaka sa wala. So, ilublob ko na siya both. Ayan, babad lang yan. Isa pang sample. Isa pa. Ito, cotton din to. Cotton na parang long sleeves. Mga pambahay ko, ayan. Ganyan siya, diba? Ganyan yung color niya, ayan. Try ko to yung dalawang sleeves niya para makita natin yung comparison. Ito, ilulublob ko na sa blue para makita niyo yung difference, ha? Ayan. Ayan, o. Hindi ko alam kung nakikita sa camera. Masyado kasing maliwanag yung ilaw dito sa banyo. Ayan. Hindi ko alam kung nakikita niyo yung difference. Ito yung hindi nilublob pa sa anyel. Ito yung nalublob na. Kung makikita niyo, kasi sa actual mas visible eh. Mas makikita na mas nagiging matingkad na puti ito. Yung nailublob sa anyel na water. Water na may anyel, okay? So, lunod na natin yan para tuloy-tuloy na tayo, okay? Okay? See you later. Tapusin ko lang to para lang may ideya kayo. Ito tuwalya. Ayan o. Lublob ko yung... Ayan. Kung lublob ko yung dulo, nakikita nyo na bluish white. Yung taas. Ayan o. Makikita mo yung difference. Ayan o. Yung nakalublob, masyado siyang white. Though may shadow ako. Makikita mo talaga yung difference. Lublob na natin yan buo. Yung nagiging nangyayari sa kanya, lalo na kapag luma na yung tela, nagiging parang yellowish kasi yung white. So, para ma-prevent yun, gamit kayo ng anyel. Anyel ha, or tina sa Tagalog kung tawagin. Kasi, patiting ka rin niya ulit yung puti. Kaya lalabas yung pagkaputi niya, parang bluish white. Ito, t-shirt ng asawa ko, pang inner shirt niya. Yan. Lublob ko yung lalim.
Yan. Kita nyo agad yung difference. Ayan o, iba yung kulay sa ibabaw, di ba? Parang hindi ganun, maputi siya pero hindi ganun ang tawag yung term? Nakakasilaw. Ayan. Yung sa ilalim na nailublob, ayan o, makikita. Para aware kayo, ganyan siya. Bluish. Lalo kapag nag-dry yan, maganda yung pagkaputi niya, makikita. Yan, di ba? Puting-puti. Kita nyo? Hindi pa yan dry, Kanina parang ano yan, yung parang off-white style. Ganun. Parang manilaw na white. So, yun lang. Ito, may papakita ko sa inyo. Kaya make sure, kapag naghuling ban daw kayo, kasi may time na, di ba, tinunaw nyo siya sa tubig. So, kapag matagal kasi na hindi nyo ginagalaw yung tubig, yung bluish, yung iba minsan na residue niya, pumupunta sa floor nung pinagbandawan nyo, di ba, planggana or timba. Ngayon, pag nababad siya at yung tela, lalo ko sa cotton, mabilis siya kumapit sa cotton eh. Ayan, medyo uneven kasi ba kanina puro ako daldal, di ba? Daldal ako ng daldal. Kaya medyo ano siya sa floor ng banlaw. Kaya dapat make sure pag babanlaw kayo, mabilis yung ilagay na doon yung white tapos banlaw agad, kusot agad, piga agad para hindi magkaroon ng ganito, yung parang discoloration na halata yung kumbaga hindi uneven, ayan pero okay lang yan kasi pag nag-dry yan, medyo mababawasan yung color blue. Pero sa next mo na laba, matatanggal mo din naman yan. Matatanggal na yan ulit, mawawala na yung parang discoloration na yan. Papantay na siya ulit sa kulay. Ayan lang. Kumbaga sinasabi ko lang yung don'ts na huwag niyong patagalin na nakababad yung damit sa pinaka-floor nung parang pangbanlaw kasi yun nga, yung residue ng blue minsan nandun sa baba. Ayan. So tuloy na natin to. Okay, kung mga barong hindi ko to spin dry kasi masisira ang kwelyo at yung sa cuff, niya. Okay, so spin. Automatic to pero since wala nga kaming direct ng barong, isasampay ko to as is na basa. Kasi pag in-spin dry ko siya, pwede naman, nga lang kasi for safety, mas magandang wag na lang kasi hindi naman ito minamadali kaya okay lang naman tagal madali. Yan siya Diba? Nakikita niyo yung pagka-white niya. Yan. Yung pagka-white niya. Masyadong kumaga puting-puti. Walang halong daya. Huwag kayo maniniwala doon sa commercial mga sinasabi ng tayo. Gagawin natin sampayan ng ating chip. Sa labas namin sinampay, mahangin doon sa taas. Madudumihan lang kasi malalaglag siya. Ayan pa Diba? Ang linis. Tsaka yung pagkaputi niya talaga matingkad. Matagal na tong barong niya na to. Bago ako dumating sa Baguio, dumating ako sa Baguio, halos kasabay ko to kasi 5 years na rin niya tong laging sinusuko. Actually, pati yung iba niya mga barong na mga luma. Na-maintain yung white, tsaka na-renew yung pagka-white. Tapos na siyang spin dry. See? Let's put white. Sampay na lang yan later.